So, ito yung problem 5.1 ko. So, i-print screen ko lang, no? Ayan. Problem number 5.1. View, zoom out. Ayan. So, ito yung problem natin. A square foundation is 1.5 by 1.5 in plan. Check ko kung kaya kong i-solve. Pag hindi ko na-solve to, titignan ko kung paano siya na-solve dun sa book. 1.5 by 1.5 yung sukat ng footing. So, ito naman lagi natin ginagawa, di ba? So, check natin yung sukat ng footing na given sa plano, no? The soil supporting the foundation as a friction angle phi equals 20 degrees. Phi is 20 degrees. C is 15.2 kPa. Meron siyang cohesion. Ibig sabihin cohesive soil to. Unit weight to ng lupa, gamma, is equal to 17.8 kilonewton per cubic meter. Determine the allowable gross load on the foundation with the factor of safety of 4. Assume the depth of the foundation, df, is 1 meter and that general shear failure occurs in soil. So, 1 meter daw yung depth ng footing galing sa lupa. Tapos meron daw 1.5 by 1.5 yung footing natin. No? Alam natin itong footing, di ba? Sa construction. Ito yung una nating binubuhusan, di ba? Yung footing. Ito yung lupa natin. Ayan. Yung lalim daw ng footing na binaon nila, 1 metro. 1 meter. Ayan. That is your D sub F. No? Square footing daw. Ano yung formula natin sa square footing, mga master? Gusto niya makuha yung allowable gross load. No? Tignan natin to. Bearing capacity equation, Q ult is equal to 1.3 C prime to C prime NC plus Q NQ plus 0.4 gamma B and gamma. Walang effect yung tubig. Wala naman sinabing groundwater. Ayan. Wala sinabing groundwater, di ba? So, tingnan natin. Meron tayo ng cohesion. Meron tayong Q. Ma-solve natin yung Q. Meron tayong gamma. Di ba? So, solve muna natin yung bearing capacity factors. NC, NQ, and the N gamma. Ano yung value niyan? So, yung friction angle natin sa general shear failure, binigay sa table. Balikan nga natin ng table. Nandito yung table. Ayan. Kakopy ko tong table, i-paste ko dito sa problem natin. Nakayan ko Ayan. I-paste ko yung table. Para makita nyo kung paano nakuha. Zoom in. 20 degrees. Nasaan yung 20 degrees sa table? Pula tayo. Pula. 20 degrees. Ayan, no? Kitang kita.
17.69, 744, 3.64. 17.69 mga master, tapos 7.44, tapos 3.64 based sa graph or sa table. Kung gusto natin i-solve natin mano-mano gamit yung formula kanina, no? Kapag pinapasolve ng problem ng mano-mano, i-solve natin yung NC, NQ, the N gamma. Meron na tayong NC, NQ, N gamma ngayon. So, the value of your Q ult ay solve muna natin pala yung Q. Q is just equal to gamma dF, di ba? Is equal to unit weight ng lupa, 17.8 times dF na 1 meter, 17.8 kPa. Mga master, no? So, gamitin na natin itong Q ult. Solve na natin kagad itong Q ult. 1.3, yung C, 15.2, yung NC natin, 17.69, CNC plus QNQ, Q natin, 17.8, yung NQ natin, 7.44, plus 0.4, unit weight is 17.8 kilonewton per meter. Yung B natin, 1.5, tama ba? 1.5. N gamma, 3.64. Mga master, no? This is our, calculator. One point 3 times 15.2, 17.69 plus 17.8 times 7.44 plus 0.4 times 17.8 times 1.5 times 3.64. Ang sagot is 520.86 kilopascal. Q ult is 520.86 kilopascal. Ang dali lang, no? Ganyan lang kaikli yung solution. After nating malaman yung Q ult, kunin natin yung allowable, no? Q allow is equal to Q ult over factor of safety, 520.8616 divided by factor of safety na 4. Yan, ganyan lang. Ang bilis lang. Divided by 4. 130.2154. 2154 kPa. Tapos na ba yung problem? Hindi pa. Kailangan daw alamin natin yung gross load, P. P allow. Paano natin kunin yung P allow? Natandaan niyo yung formula sa strength of materials. The stress is equal to P over A. Mga master, diba? Ibig sabihin, Q allow is equal to P allow over area. So, P allow is equal to ito, 130.2154. Area natin 1.5 by 1.5 yung footing. Answer times 1.5 times 1.5.
So, basic. 292.98 kilonewton. 98 kilonewton. So, ito yung safe load na pwedeng dalhin ng footing natin. So, tapos na, di ba? Ganun lang kadali. 5.1. In 10 minutes, na-solve natin. I-check natin ngayon kung tama yung sinolve natin. Dito yun bande. 5.44. Ay, page 544 ba yan? Bearing capacity. Earth pressure pa to eh. Banda dyan siguro. Slope stability to. Ayan. Dito ko kinuha yung mga tinuturo ko. 16.1. 292.5. Tama ba? Almost same. No? 292.5. Next problem. Problem number 2 na tayo ngayon. Na-save na siya as 1, di ba? Number 2. Basic lang, di ba yung number 1? Number 2 tayo. Problem number 2. Maiksi lang yung construction ng problem. Yung pagkakasulat, no? Sobrang hirap ba ng topic? Basic lang, di ba? Hindi makakasagot na kayo niyan, mga master. Zoom ko Paano ba? Ito. Square Ito yung PDF na sir. Ha? Ito ang PDF na. Awa, kahit ang PDF. Kinopya ka eh. Sana all nakakopya. Awa. Datang kay problem. Yung activity, galing lang din sa PDF yun, di ba? Ata. Ayan. Kasi yung mga problem ko ngayon, hindi nyo alam kung saan ko galing. Kaya kailangan nyo i-solve talaga. Wait lang. A square foundation is shown below. The footing will carry a gross mass of 30,000 kg. Paano yan? Naka-kilogram. Using a factor of safety of 3, determine the size of the footing. That is the size of B. So, meron kang load. Alamin mo ngayon yung safe size ng lupa or ng concrete na pwedeng i-support sa lupa, no? Pwede ko itong i-convert ng 30,000. Multiply ko ito ng 9.81. 30,000 times 9.81 Newton yan divided by 1,000. 294.3 kilonewton. Kn. Itong density 1850 kg per cubic meter. Multiply ko to ng anong pa-multiply ko sa kanya? Unit weight ng tubig. Ito gravity. Ito unit weight ng tubig, 9.81 din. Unit weight of water, mga master, no? Kilogram. Tama. Try natin. 1850 times 9.81.
divided by 1,000. 18.15 or 18.149 kilonewton per cubic meter. Tama, no? 18.19. Tama ba? Or 149. 18.149 kilonewton per cubic meter. Yan yung unit weight. So, sabi dito, kailangan niya daw magdala ng ganito. So, ano daw yung safe na B para makapag-support tayo ng ganito? Ibig sabihin, this is Q allow or P allow. Back sub lang tayo. P allowable is equal to 294.3 kilonewton. Ibig sabihin yung ating allowable Q allow is equal to 294.3 over B squared. Tama ba? Tapos Q ult, ito na lang. Q ult is equal to Q allow times factor of safety. Diba ganyan? So, Q ult is equal to 294.3 over B squared times the factor of safety na pinapagamit, which is 3. Diba? Yung Q ult natin is equal to 294.3 times 3. 882.9. 882.9 over B squared. Meron tayong formula ng Q ult for ultimate bearing capacity na 1.3 C prime NC plus QNQ plus gamma or 0.4 gamma B and gamma. Mga master, di ba? So Q ult, pwede kong i-substitute to 882.9. Meron akong C, tama ba? Merong C, 0. So cancel na yan. Maka-cancel pala yung term na merong C. 0. Because it is a non-cohesive soil. Pero meron siyang angle of repose or angle of internal friction na 35 degrees. Yung Q natin, isolve muna natin. Q is equal to anong lalim ng 1 meter? So, 18.149 kPa. So, that is our Q, diba? So, i-substitute na natin tong value na to sa Q ult. 882.9 over B squared is equal to 18.149. Wala pa pala tayong bearing capacity factors. Yung NC or NQ tsaka N gamma. NC, 0 na yan, diba? Wala naman tayong cohesion eh. Kapag 35 degrees, kapag hindi sinabi ng problem kung general shear failure or local shear failure, we will assume to be general shear failure. So, kukunin ko yung table ulit. Mga master, no? Tignan natin to. Tignan natin yun, ha?
35 degrees. Kapag daw 35 degrees, ito, 41.4, 45.41. Or 41.44, 45.41. Tama ba? 41, 44. Ay, 41.44, 45.41. Tama ba? Tapos, lilipat na natin itong Q-ult. 882.9 over B squared is equal to Q, 18.149, and Q, 41.44 plus 0.4, unit weight, 18.149. Tapos B, and gamma, 45.41. Mga master, no? 45.41 siya. Ayan. Ito na lang hinahanap, yung B. Yung B. I-simplify ko muna mga master, no? 882.9 over B squared is equal to ano yun? 18.149 times 41.44, 752.09 plus 0.4, 18.149 times 45.41, 329.658 B. Kung multiply ko to ng B squared cubic, no? Cubic equation, magiging ano to, 882.9 equals to 752.09 B squared plus 329.658 B cube. Ayan, cubic equation. Yung calculate natin, merong cubic equation solver. Mode 5, 4. Mode 5, 4. Ayan. Tatype lang natin. Yung 3, 329.658. Yung 2, 752.09. Yung 1 na B, wala, 0. Yung constant, negative 882.9. 0.9 imaginary. So most likely 0.915 yung B. Meters. Ayan. So pwede natin sabihin 1 meter approximately. So ayan yung sagot sa ating problem. Basic lang, di ba? Balikan natin yung PDF. Almost 1 meter lang din yata yung binigay niya. Ayan, o. 0.95 yung nakuha niya eh, mga master. Pero 0.95 ngayon nakuha niya, kaso hindi siya nagra-round up kasi mga master, no? He is not using round off thing.
no? Tama yung ginamit nating NC eh. Di ba? So, balik na tayo mga master sa discussion. Nakadalawang problem na tayo. The next discussion, i-discuss ko kung paano mag-solve ng under the local shear failure. Number 5.3. 5.4 dapat to. Ayan. Problem 5.3 na tayo, no? Print screen ko lang. So, save natin, mga master. Number 3. So, tignan natin. Ito. 5.3. Naputol na, mga master. Naputol yung puting natin. So, dito yung letter D. Kunin ko na lang yung picture ng footing. Ayan. Napansin nyo yung tubig? Napansin nyo yung tubig, mga master? Saktong-sakto dun sa footing natin. Di ba? Saktong-sakto sa footing yung tubig. Ano ibig sabihin yan? Ang galing ko lang to ha. So, a footing, 1 meter by 1 meter. A total load, kasama daw yung own weight. 59,130 kilogram. The base of the footing is at a depth of 1 meter below the ground surface. Ayan. Yung soil strata daw at the site consists of a layer of stiff saturated clay. Tama ba? 27.5 meters thick, overlying the dense sand. No? So, clay pala to, mga master. Itong lupa na to is saturated stiff clay. Saturated stiff clay layer. Mga master, di ba? Tapos, 27.5 meter thick. Sobrang kapal. The average density of the clay is 1846 kg per cubic meter. So, pwede natin tong convert. 9.81 over 1,000 over 1,000. It is equal to mode 1 tayo 1846 times 9.81 over 1,000. 18.109 kilonewton per cubic meter. Ito naman 1605 times 9.81 divided by 1,000. So this is 15.745 kPa. This is a saturated stiff clay, mga master. Determine the gross foundation pressure.
Gross foundation pressure daw. Paano natin kukunin yung gross foundation pressure? Di ba ano lang yun? P over A. Letter A, gross foundation pressure. Q volt. Hindi naman sinabing allowable. Ano lang yan? Ay, multiply pa pala natin ito na 9.81 over 1,000. It is equal to 59,130 times 9.81 over 1,000. 580.065 kilonewton. So 580.065 divided by area ng 1 meter square daw, diba? 1 meter square load. So 1 squared 580.065 kPa. Yung pangalawa, determine the overburden pressure. Overburden pressure 1 meter times unit weight ng soil. Letter B. So Q is equal to ano ba? Overburden pressure 18.109 times 1 equal to 18.109 kilopascal. Tama ba? Determine the ultimate bearing capacity of the soil. Mga master. Di niya naman sinabi yung factor of safety, di ba? Allowable pala to. Allowable gross. Mga master, no? Wala siya sinasabing factor of safety eh. So, QL to, QL. Q allowable, yan. Ito naman, Q. Tapos, alamin daw natin yung ultimate bearing capacity of the soil. Mga master, no? So, I think dalawa yung titignan natin dito. Isang net, saka isang gross bearing capacity. Di ba? So, tignan muna natin to. Letter C, determine the Q ult. Mga master. So, yung Q ult, since that is a square footing, ano lang yan? 1.3 CNC plus QNQ plus 0.4 gamma BN gamma. Meron tayong 30 degrees na angle of repose or angle of internal friction, di ba? So kung babalikin natin ito, assuming general muna tayo. General shear failure, no? Assuming the general shear failure muna tayo. Mga master, no? Ayan. Under 30 degrees. Ito yon. NC 37.16 37.16 NQ N gamma 22.46 19.13
22.46, 19.13. Meron tayong C and C, Q and Q, gamma, B and gamma. So Q ultimate or the ultimate bearing capacity natin 1.3. Yung C natin, anong value ng C? Mga master. 15.745. 15.745 and C 37.16. Tama ba? 37.16 plus Q 18.109 and Q 22.46 plus 0.4 unit weight, I think 18.109 din times 1 times N gamma 19.13. Ayan. Sa Q ult is equal to 1.3, 15.745, 37.16. Plus 18.109 times 22.46 plus 0.4. Multiply natin yan sa 18.109 times 1 times 19.13. So 1305.907. Mga master, no? That is the ultimate bearing capacity of the soil. In kilopascal. No? Ayan. Pag pinapakuha yung safe factor of safety or yung pinakamataas sa factor of safety, i-compare nyo lang yung net saka yung gross, no? Tapos malalaman natin yung pinaka-safe or pinakamagandang gamitin na factor of safety, no? Tignan nga natin yung ginawa ni Gil sa kanya kung same lang doon sa ginawa natin. 580. Tama ba? 580. Tama. Letter B. 18.11. Tama din. Letter C, ultimate bearing capacity 1242. 13 sa atin eh. 37.16, 22.46, 73 pala yon. 19.13. 13 eh. Mali siya, mga master. 19.73 yung ginamit niya. So, tignan nga natin to. This is case 2. The water table is at the base of footing. Kailangan pala natin i-consider yung water table at the base of the footing. Nakalimutan natin to. So, tignan natin. Yung tubig daw nasa base ng footing. Ayan, no? Ano sabi ng case na yan? That is under case 2, mga master. Case 2. Tignan nga natin. Effect of water in the bearing capacity. Ayan, case 2. Yung Q daw, ganun pa din, gamma dF. Pero, yung gamma, kailangan daw i-replace natin ng gamma prime or submerged unit weight. So, kailangan natin i-minus yung
unit weight of water dito. So, imamove natin to. Kailangan nating i-minus yung 9.81 dyan. This is a submerge. 4 case to ah. For case number 2. Ayan. Kung nakikita nyo yung tubig, ka-level ng base ng footing. Ayan, sakto sa footing yung tubig. Or yung groundwater. So, ima-minus ko ngayon to ng 9.81. Minus 9.81. 1 to 30.84. Sabi ko na mga master eh. 1 to 30.84 kilopascal. Basic lang, di ba? Yung last step or last question, assuming local shear failure daw, determine the ultimate bearing capacity of the soil. So letter D. Q ult for local shear failure. Ganun pa rin mga master. Same formula. Ito pa rin gagamitin. Ayan pa rin ang gagamitin. Hindi naman nagbabago yan. Tama ba? Kaso yung C prime is 2/3 of C. It is equal to 2/3 of yung C natin na nasolve. 15.745. 15.745. It is equal to 2/3 of 15.745. 10.497. Tapos, tan phi or phi natin is equal to arctan of 2/3 ng tan 30. Ayun yung phi daw na pinapagamit. 2/3 tan 30. So, arctan shift tan answer 21.05 degrees mga master, no? Tama ba? Yan yung phi na gagamitin natin. Ayun. So, magkakaroon tayo bagong value ng NC, NQ, and the N gamma. Base tayo sa dito. Dito tayo mag-base. Tersagis modified bearing capacity factors for local shear failure. Dito. Hindi dun sa isa. Ayan. Tapos, gagamit tayo ng linear interpolation. Dito sa 21 and 22. Dito, kapagitnaan natin. Ayan o. Linear interpolation. So, save natin itong nakuha nating sagot sa A. ShipStore A. So, using mode 3 pwede natin masolve yung NC. NC, NQ, and N gamma. So, ganito yun. So, mode 3 tatanungin tayo ng calcu kung ano yung value ng X, ano yung value ng Y. First point, second point. No? Yung X natin, doon natin lalagay yung angle. 21, 22. Yung mga Y's naman, ito.
12.37, 12.92, 12.92. Master yan ako na mo. Na? Yok. Ikaw na lang? Merienda. Sige. Dinan. Dinan mo ko. Palabok, sir. Kanyaman na. Dininan tao nito si Pimbale. Ha? Atin May yata, si Pimbale. atin yata ang birthday na eh. Oo, sir. Sana all. Ayan. Ganito lang. Yung in-store natin na value ng A, shift 1, 5, 5. Kung ganito yung calcule niya. Pero kung yung isang calcule, iba yung function niya. Basta, ganito yan ah. Diba angle? 21.05 21.05 yan ah. Shift stat or shift stat, lagay ko na lang dito ah. Shift stat regression 5 y hat. Depende sa calculate kung ano yung values. No? So 5 yung lalagay ko no. 12.398 yung NC. Ayan. Yung NQ, magbabago na naman tayong data. Mode 3 to ulit. 21, 22. Kasi tingnan natin dito. 4.17, 4.48. 4.17, 4.48. Tapos AC, Alpha A, Shift 155. 4.186. Ayan, ganun lang mga master. And gamma, 135, 155. Mode 3 to ulit. 21, 22. Tapos, 1.35, 1.55. AC, Alpha A, Shift 155. 1.360. Ayan, ganun lang mga master. Basic lang, di ba? Meron na tayong NC, NQ at saka N gamma. Para doon. No? So, tignan na natin to mga master. Solve natin yung Q ult. Meron na tayong C, KPA to. NC, Q, NQ, gamma, B, and gamma. Yun lang naman mapalitan, di ba? NC, NQ, tsaka N gamma. Tsaka yung C na gagamitin. Yung Q, same pa din eh. Di ba? The value of your Q is just the same. Pati yung Y or yung gamma. Q ult is equal to 1.3. C, 10.497. 10.497. And C is 12.398. CNC plus Q. Yung Q na na-solve natin kanina na 18.109 pa din. Hindi naman nagbabago yan. 18.109. Q and Q 4.186. Pagkatapos nyan, 0.4. Yung gamma natin, ayun pa din. 18.109. Kaso, mag-minus tayo ng 9.81. Bakit tayo nag-minus? Under case to, diba? Case
2. Nag-minus tayo kapag ano, ayan no, malalim. Or yung tubig kapantay dun sa baba ng footing. Ayan, that is case number 2. Mamaya mag-solve ako ng problem na nandito yung tubig. After nito. No? Tignan natin ha. That is case number 2. Multiply ko ng 0.4 gamma B. Yung B natin 1. N gamma is 1.36. Ayan. So, pwede ko na siyang i-calculate for Q ultimate. 1.3. Mode 1 muna tayo. 1.3 10.497 times 12.398 plus 18.109 4.186 0.4 18.109 minus unit weight ng water times 1 times 1.36. So, ang value to 49.50 to 49.50 kilopascal. So, kung titignan natin yung book, tama ba? 249 55 ano eh 555.81 sa kanya. Malayo. 2/3 naman ah. Check natin kung saan mali. Yung C 10.497 tama. Yung theta 30 degrees 18.99. Tama ba? ...21 and 22 eh. Ayun no, 21.05 yung nakuha natin. For 21, 18.92 diba? Ba't iba? Hindi niya ginamit yung para sa local shear failure. Mga master. ...21, 18.92 8.26 18.92. Nasaan ba yung 18.92 na yon? Balikan nga natin to. Ay, naginamit niya yung para sa general. General shear failure to eh. Ito yung local. So, dito tayo dapat mag-base. So, mas tama itong ginawa natin mga master. Kapag local, dito tayo mag-base sa isang table. No? Doon sa handouts ha. Pag sinabing local shear failure, dito tayo magbe-base. No? Ayun kasi yun eh. Tama ba? 30 degrees, 18.99. Ito rin yata yun eh. 18.99, 8.31, 4.39. Check nga natin. 18.99, 8.31. Alam ko na. Mga master. 4.349, diba? 4.349. Alam ko na mga master. Balikan nga natin to. 4.39, diba? 4.39. Ayun o. Nag-interpolation si Gilisanya.
After nyo makuha yung value ng fee na 21.05, ito pala yung gagamitin natin sa general. Kahit naka local share failure siya, kung gusto nating i-modify yon, dito tayo titingin. Sa general pa rin tayo titingin na table. Kung ayaw natin mag-interpolation pala, pwede natin gamitin yung value ng 30. Alam ko na mga master. Gagamitin natin yung value ng 30. So hindi na natin kailangan mag-interpolate ng ganito. Yung ginawa natin na 21.05. So hindi na natin kailangan to. So mali ito mga master, no? Ayan. So ito yung mga mali natin. So tama na fee is 21.05 para sa local share failure. Kaso, itong 21.05 na to, i-apply natin to for general. Mga master, no? Itong NC dito, sa 30 degrees pa rin tayo mag-base. Dito, oh. Itong fee is equal 30 degrees. Dito pa rin tayo mag-base for local. Local and general, yan ang basis natin ng value. No? Tandaan nyo yan, ha? So, 30 is 18.99. 18.99, 8.31, tsaka 4.39. So, mali ito. Mali yan, no? 18.99 NC. Ito lang naman papalitan natin, eh. 18.99 NQ 8.31. 8.31. Tapos N gamma 4.39. 4.39, no? 4.39. Ayan. So, computin ulit natin. 18.99, di ba? 18.99. Tapos 8.31. 8.31. Tapos 4.39. 4.39. 4.39. 424. Iba pa din, eh. Iba pa rin sa nakuha ni Gile na 555.81. Bakit? Kailangan pala yung C natin same pa din na 15.745. Ginagamit lang pala tong 2/3 mga master. No. Ginagamit itong 2/3 kung gagamitin natin yung general. Tama ba? Ayun kasi yung ginamit niya, oh. 15.745 pa din. Dapat 10.497 na. I think tama tayo. Hindi dapat 15.745 to. Dapat talaga 10. Ayun, 10.497. No? So, tama yung sagot na 4 to 4.198.
424.198. So, ayan lang, mga master, no? So, naka 2 hours na tayo. Last problem. Meron akong last problem dito. Maaga pa naman, di ba? Wala pang 4. Hindi naman natin to 30 minutes yata sasagutan eh. Pero try natin. We have different types or different cases. So, dito ko matuturo ng buong buo yung different cases ng footing. No? Different case. Last problem, 5.4. Madali na lang itong topic na to, di ba mga master? Doon lang tayo mailito sa local and general. Kasi si gilisan niya, ginamit niya 15 dito. Pero dapat kapag local, yung 2/3 ng cohesion. Para saan pa na gumamit tayo ng modified? Di ba? So, pwede natin tong itaas. Ay. Burahin ko muna to, no? Tataas ko lang tong part na to. Ayan. So, last problem na tayo. 5.4. So, number 4 tayo. Okay, save ko muna to. Tapos, 5.4. Ayan. Zoom in na tayo. Last problem na isa-solve natin. So, we will assume dito sa under general shear failure. No, mga master. Check ko nga ito. Hello, but ayun. Dalawa na kayo. So, ito na. Ba't kaya wala si Bentic, mga master? So, solve natin to. A square footing, meron dimension na 1 by 1. 1 by 1, no? As its bottom, 2.5 meters below the ground surface. Ito yung lupa. Footing muna drawing natin. Footing. Footing. Ayan. Ano pa? May lupa dito. May lupa dyan. Ayan. Tapos, 2.5 meters daw yung lalim niya. Tama ba? 2.5 meters. Ayan. That is 2.5 meters below the ground surface. Tapos, 1 meter by 1 meter. 1.0 by 1.0 meters. Ayan. Langit. Ganito na lang. 1.0 meters by 1.0 meters. Diba? So, ang mangyayari, at its bottom 2.5 meters below the ground surface, yung phi natin, 30 degrees. Binigay na pala. NC, 35. NQ, 22. N gamma, 19. Unit weight ng soil was 18.1 kilonewton per
cubic meter. Cohesion, nasa atin na yung lahat. Hindi na tayo mag-solve ng NC, NQ, tsaka N gamma. Saturated unit weight, gamma sat, is equal to 19.3 kilonewton per cubic meter. Fs 3. Ayun yung mga details nilagay na natin. Calculate the allowable load that the footing could carry if there is no groundwater table below the foundation. Letter A, wala mo ng water table na involved. A, no groundwater. So, Q-ult muna tayo. Q-ult. Q-ult is equal to 18.1. Ay, hindi. 1.3 CNC plus QNQ plus gamma B and gamma. Ay, 0.4 gamma B and gamma. Ayan. It is equal to 1.3. Yung C natin 15.7. NC 35 plus Q 18.1 NQ is 22 plus 0.4 yung gamma natin 18.1 yung B 1 N gamma 19. It is equal to walang groundwater na involved. We will just apply the equation. Direct sub lang. Diba? 35 plus 18.1 22 plus 0.4 18.1 multiply natin yan ng 19 150.11 kPa. Wala na tayong answer key dito mga master. 150.11 kPa. Yan yung Q-ult. Kasi safe load yung hinahanap. So Q ay QA or allow. Factor of safety natin is 3, diba? 150.11 over 3. Divide 3 lang natin yan. 416.7 kPa. Kaso gusto natin kunin yung Q allowable net. Net. It is equal to 150.11 tama ba? Minus Q. Yung Q natin 18.1 tama ba? Wait lang. Nakalimutan natin yung isolve yung Q. Tanggalin muna natin to. I-move ko lang to. Ito kasing Q times 2.5 yan. Unit weight times the depth ng footing na 2.5. So nakalimutan natin yun So 1.3 times 15.7 times 35 plus 18.1. This is unit weight times depth ng footing times 22 plus 0.4 18.1 119. So 1847.41.
KPA, no? Yan yung Q ultimate. Yung Q allow is equal to 1847.41 over Fs na 3. I-divide 3 ko lang yan. 615.8 kPa, no? Tapos pwede rin natin i-relate sa allowable net, no? 615.8 minus Q na 2.5 times 18.1 over 3. Mas liliit pa siya lalo. Kung gusto natin maging safe sa net bearing capacity, mga master, no? Pwede natin kunin yung allowable using the net bearing capacity. Divide 3, no? 190.18. Wait lang. 1847.41 pala dapat to. 1847.41. Ayan. 1847.41 minus 2.5 times 18.1 divided by 3. So that is 600.72 para sa net. Ano ba yung gusto niya sabihin? Allowable load. Para sa net and gross, ito, P allow gross, P allow net. Ayan, dalawa sa solve natin, ha. That is equal to 615.8 times 1 squared. 600.72 times 1 squared. It is equal to 615.8 kilonewton. Tapos 600.72 kilonewton. Yung iba, mga engineers, ginagamit nila itong net bearing capacity, mga master, no? So tinanggal mo yung overburden dun sa lupa. So consider mo lang yung weight na sinosustain nung structure mismo. Hindi mo sinali yung lupa, no? Yung iba, ito yung gusto nilang gamitin. Ayaw nila mag-exceed dito sa 600. No, mga master. Ganun yung ginagawa ng ibang mga engineers. Nag-base sila dun sa net kaysa sa gross. Kasi mas safe yung structure mo kapag nag-base ka sa net bearing capacity. Patigan nga natin itong B. If the water table is located 0.2 meter below the foundation. 0.2 meters naman. So letter B. Same pa rin yung formula. Kaso yung Q na gagamitin natin, nakababa siya, no? Nakababa ng 0.2. Yung Q natin, same pa din. 2.5 times 8, ay ano ba yan? 18.1. 2.5 times 18.1. Same pa rin. 45.25. kPa, no? Tapos, yung natin, yung gamma, mapalitan siya ng gamma ab. Ano lang yon? 1 over B 1 over 1. Multiply natin ng
yung ano niya mga master. Yung B. Ano ba yung B niya? 1, di ba? So, kung ito yung base ng footing mo, meron kang 1 dito, tapos 0.2. Yung tubig, di ba? 0.2, 0.8. So, 0.2 tsaka 0.8. Ang gagawin natin dyan, unit weight. Unit weight niya 18.1. 18.1 times ito 0.2 plus yung gamma sat minus unit weight ng tubig 19.3, di ba? 19.3 minus unit weight ng tubig 9.81 mga master, no? Tapos 0.8 mga master. Ayun nasabi nung ano condition natin. This is under case 3. Under case 3. Balikan nyo yung handouts, ha. Tignan nyo yung mga case doon, no? 18.1 times 0.2 plus 19.3 minus 9.81. Multiply ko lang yan ng 0.8 mga master, no? Doble. Ayan. So, ito yung unit weight na gagamitin, 11.212. Tapos, same lang. Ang pagkakaiba nga lang, itong unit weight na to, mapalitan lang. Tapos, the rest, same lang, eh. Tanggalin natin, i-copy natin to. Q alt. Ganun lang naman yun, eh. Papalitan lang. Ito, papalitan lang natin ng 11.22. Ay, 212. Ayan, tapos na. Ganun pa rin. 15.7 35 plus 18.1 2.5 22 plus 0.4 11.212 times 1 times 19 1795.06 kilonewton per cubic meter to, ito kPa. So tingnan natin mga master, meron na tayong Q alt, Q allow natin is equal to ano na yung Q allow natin, di-divide lang natin ng 3. 1795.06 divided by 3, divide ko lang ng 3 yan. So, 598.35 kilopascal. Tapos, ano pa? Yung ating Q ay, ano ba yung ginawa natin? P allow, gross. Or, kunin mo natin yung Q allow net. Q allow net. It is just equal to 1795.06 minus yung nasolve natin na Q, which is 45.25. Divide lang natin ng 3 mga master, no? 1795.06 minus 45.25, divide lang natin ng 3. It is equal to 583.27 kilopascal, no?
Tapos, the next one, yung P allow ng gross. Tsaka P allow net. P allow net is equal to yung gross 598.35 times 1 squared. Ito naman 583.27 times 1 squared. Ano lang yan? Magiging kn lang. Pero depende sa sukat ng footing Itong 1 na to, ito yung sukat ng footing. Mga master na. Kilonewton. Ito naman 583.27 kilonewton. Ayan. Tapos yung letter B. Letter C naman. If the groundwater table is located at the bottom of the foundation. Case 2, mga master. Zoom out ko muna, no? Lalagyan ko ng space to solve. Ayan. So, saglit na lang to mga master. Ayan. Saglit na lang tong problem. So, zoom in natin. So, ang mangyayari dito mga master, etong, ano ba yon? Kapag nasa base, effective, effective stress, same lang. Pero, yung gamma lang, mapalitan lang ng, i-minus lang natin to ng 9.81 Ito i-minus lang natin to ng 9.81. Letter B. Letter C na tayo, no? Letter C. Groundwater table at bottom of foundation. Ito yung kaninang ginawa natin, yung number 2 ay number 3. Same lang tong case na to. Mina-minus lang yung unit weight. So, kakopy ko lang to. This is under case number 2. Case 2. Ayan. So, paste ko na. Ayun. Ito, 18.1. Kamukhang-kamukha niya lang. Minus lang natin ng 9.81. Dito sa equation. 9.81. Ganun lang. 1.3, 15.7, 35, plus 18.1, 2.5, 22, plus 0.4, 18.1 minus 9.81 times 1 times 19. So, ang sagot, 1772.854. Base dito, 1772.854. 854 kilopascal. Diba? Ano pa? Yung ano naman, Q allow. Tsaka Q allow net. It is equal to 1772.854 over 3. Ito naman
1772.854 minus yung Q natin 18.1 times 2.5 over 3. It is equal to divide 3, 590.95. Tapos balik ulit sa original, minus 18.1 times 2.5 divided by 3, 575.868 kilopascal. P allow, gross, umulit lang, P allow net. Since 1 by 1 to, 1 squared. Pag bilog to, area ng bilog, mga master, no? 575.868 1 squared is equal to 590.95 kilonewton. Tapos 575.868 kilonewton. Ayan. Now, ganyan yan. Last question, letter D. Ito na yung medyo challenging, yung case number 1. If the groundwater table is located 1.2 meters below the ground surface. Kukopiin ko yung figure. Maganda ma-visualize natin to. Dito rin magbabago yung Q. Mga master, no? Groundwater table at 2.5 meters below ground surface. Ito na yung last problem, ha. Groundwater table daw natin nandito 1.2 meters. Banda dito siya. Ayan, nalagyan natin ng tubig. So yung tubig nandito 1.2 meters, no, mga master. Ganyan yan, ha. So tingnan natin to. Yung Q natin, effective stress dito, ano lang yon, 18.1 times 1.2, tama ba? Plus submerge. Yung sukat nito 2.5 minus 1.2, 1.3, di ba? Bale yung mangyari dyan, gamma sat 19.3 minus submerged unit weight na minus unit weight ng tubig na 9.81 times 1.3. Ayan lang yung Q. 18.1 times 1.2 plus 19.3 minus 9.81 times 1.3. Ano yan? 34.057 kilopascal, no? Yan yung Q. Tapos ano pa? Q, tapos yung ano natin, yung gamma, y prime yan. It is equal to 19.3 minus 9.81, which is equal to ilan? 19.3 minus 9.81
9.49 kilopascal. Tapos, nung i-apply natin dito. Kakapin na naman natin. Itong Q-ult. Ayan, same na same. Walang pinag-iba. Magbabago lang yung Q tsaka gamma. This is under case number 1. Under case number 1 to Case 1. Ayan. Mangyari dito, CNC, yung Q natin, magiging 34.057. Yun yung pagkakaiba nila. 34.057. Tapos dito naman, imbis na 18.1, 9.49 ang gagamitin, no? $9.49. Last na to. It is equal to, calculate na natin, 1.3 times 15.7 times 35. C yun, diba? CNC plus QNQ 22 plus 0.4 9.49 times 1 times 19 1535.728 kilopascal. Ayan yung ultimate Q-ult. Tapos yung gross or yung allowable, Q-allow is equal to 1535.728 over 3. It is equal to, divide 3 ko lang to 511.91 kPa. Tapos Q-allow net, yung Q na na-solve natin, yung ipang-minus natin, 1535.728 minus yung Q 34.057 over 3. It is equal to, times 3 ko ulit, minus 34.057 divided by 3. 500.557 kPa. So ayan yung allowable saka allowable net bearing capacity, no? Kung gusto natin makuha yung gross allowable, P-allow gross, ano lang yan, 511.91 times 1 squared. 1 meter by 1 meter kaya 1 squared. Area lang yan ng square. 511.91 or yan na yun, 511.91 kilonewton. Tapos P-allow net is equal to 500.557 times 1 squared equal to 500.557 kilonewton. So yun lang mga master. So may tanong ba? Mahirap ba? Madali lang, di ba? Wala po. Madali lang, di ba? Badya. May itong yaniking mayan topic. Di ba? So,